Dito na nga mga madam, napaka-late upload na nitong aking vlog na to. Pero huli man at magaling, huli pa rin. Actually mga madam, di naman talaga ako isasama tapat ng kapatid ko pero mapilit lang talaga ako na sumama dito sa hotel na pupuntahan niya. Siyempre as bidabid ang kapatid, lagi tayong presenta ng presenta kung saan siya sasama, kasama din ako. Alam niyo ba mga madam, yung mga ganitong experience, hindi ko po na-experience nung nagtatrabaho ako. Kasi nung nagtatrabaho po ako, ang aking galaan lang is office, bahay, ministry. At bihirang-bihira po talaga akong pumunta sa mall kasi wala naman po talaga akong masyadong pambili kahit nagtatrabaho ako noon ng full time. Hindi ko na-experience yung ganitong mga paggagala. Never ko pong iniisip na makakagala ako ng ganito ng libre. As in, hindi ko kailangan gumastos para makapunta dito. Siyempre, dahil po dun sa ate ko, kaya na-experience ko to. Alam nyo ba mga madam, nung nagtatrabaho ako ng full time, hinayang na hinayang talaga akong gumastos. Kasi alam ko yung hirap talaga ng paghanap ng pera. Ito po pala yung CR nung Novotel. Ang ganda-ganda at ang linis. Parang pwede kang matulog. Parang pwede kang tumambay maghapon dito. Hindi ko alam kung naririnig bang mga madam pero ang gandang ng music dyan sa CR. Pero gusto ko rin namang ma-experience. So tingnan nyo man, aura-aura tayo dyan. Hindi mawawala yan sa atin. Ito ang bongga ng flash ng CR nila, diba? Anyways, back to our topic. Anyways, kahit ganun ang experience ko dito sa Manila, isa po yun sa pinakamasayang naging experience ko. Sa pinakamasayang alaala ang pag-stay ko talaga dito sa Manila. Pero syempre, hindi naman forever na mag-stay ako dito sa Manila kaya isipan ko po na mag-resign sa aking full-time work. Nakakapagod din po pala. Pero ang totoo po nun, natatakot akong mag-resign. Iniisip ko po, anong magiging trabaho ko sa probinsya? Anong magiging buhay ko doon? Paano na yung mga kaibigan ko? Lahat ng what if naisip ko na po. Pero alam niyo po ba? Lahat ng what if ko pinag-pray ko po talaga sa Diyos na sana tama ang naging desisyon ko na umuwi talaga ako sa probinsya. 2019 na mag-resign po ako sa aking full-time work. 2020, pandemic strike. At dun ko lang po na-realize na tama po pala talaga ang desisyon ko na umuwi ako. Hanggang sa nagkaroon po ako ng mga part-time job, naisipan ko rin po na mag-vlog or maging content creator kagaya nito. Hindi ko po alam kung paano nakasurvive pero isa lang ang tiyak, ang Diyos po ang tumulong sa akin na makasurvive kasama ang aking pamilya. Ay, ang drama diba? Dahil sa kadramahan ko, nagutom tuloy ako. Tara samahan niyo ako na maghanap ng makakainan at dito ako pinadpad ng aking paa sa Wendy's. Dami po lang kainan dito sa Gateway, dito sa may Araneta. Ngayon ko lang napuntahan ito as in. Tatrabaho ako, hindi ko talaga nagalaan to. So, andito na nga po pala ako sa Wendy's. Umorder lang po ako ng salad, ng chicken, at yun pong kanilang chicken nuggets. Alam niyo po ba mga madam, gustong-gusto ko nag-iisa din. Kahit sa pagkain, okay lang sa akin na mag-isa. Nai-enjoy ko po yun. Naghihintay nga po ako na i-video ko para mabiral ako na sasabihin nila, hala, ang sad naman niya, mag-isa lang siyang kumakain. Ganito ba yung sad? Kita niyo ba yung sad na yan? Gutom na gutom at masaya habang kumakain. May pagkagatlabi pa. O diba? Nasaan na ba yung magbibideo dyan ng mga alaw na kumakain? Patingin-tingin nga po ako, baka ma-discover ako pero wala talaga. Kaya sige, lamon lang ako ng lamon dito. Nasarapan po ako dun sa chicken nuggets nito. Pero mga madam, huwag kayo magagalit sa akin. Yung french fries, parang ang yaman nila sa asin. Pati yung chicken nila, parang mayaman din sa asin. Pero yung salad nila masarap. Huwag kayo magagalit sa akin ha. At dahil sa nabusog ako yan, nakatulog na ako. Actually, maghapon lang po talaga akong tumambay sa Novotel. Ayan, kakain na naman tayo. Paano ba tayo papayat niyan mga madam? At ito pang nangyari sa akin sa maghapon. Salamat po sa pakikinig ng aking madrama at salamat din sa panonood.